Ako nga po si Maxine Ching. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang underemployment. Ano nga ba ang underemployment? Ang underemployment ay ang pagkakaroon ng isang trabaho na mas mababa sa kurso na kinuha mo. Para mas maintindihan natin, halika at pakinggan natin Santiago, 45 years old, na nag-aaral sa Adamson University ng Commerce Law. Ma, pasok na ako sa trabaho. Ha? Sige. Anak, tama na muna yan. Okay po, Mami. Akin na yun. Ako, man. Pangalan nyo? Neil James Santiago, Ilan taon na po kayo? 45. Ano po yung trabaho nyo po ngayon? Sa ngayon, volunteer ako as a house parent sa Verlani Foundation. Ano po yung kinuha yung course dati? Kumuha ko ng Commerce Management. Saan ka nag-aral ng kolehiyo? Adamson University. Marami bang mga humadlang sa gusto mong kurso? Wala namang humahadlang sa course. Sino o ano yung mga naging inspirasyon mo o humikayat sa'yo na ganun dapat yung kukuhanin mong kurso? Naisipan ko lang kumuha nun dahil nag-o-office yung parents ko dati. Mother ko, Philippine Charities Sweepstakes. Ano at sino ang dahilan kung bakit hindi mo kinuha ang trabaho na naayon sa kursong tinapos mo? Gandang tanong yan. Because nung nag-start pa lang ako mag-college, nag-try na akong mag-working student. Nagtrabaho ko sa SM muna hanggang sa napadpad ako sa iba't ibang fast food chains. Kaya hindi ako nag-office na nakasanayan ko na magtrabaho sa iba't ibang klase ng trabaho. Iba't ibang lugar. Saan at paano mo natagpuan ang trabaho mo ngayon? Ngayon, sa ngayon, as a volunteer, kasi yung misis ko, nag-working siya sa isang foundation, Handicap Center Lourdes. Nag-volunteer ako doon, then nag-transfer yung wife ko, then ako rin nag-transfer sa isang foundation. Sino ang humikayat para tanggapin mo ito, yung trabaho? Bali, ang wife ko, halos magkapares kami ng trabaho. Ngayon, nasa DSWD siya. Related din sa work ko. Nasa foundation naman ako. Naging malaking kawalan ba sa'yo ang hindi pagtupad ng trabaho sa kinuha mong kurso? Hindi naman, as long na nakikita ko masaya yung mga anak ko, nabibigyan namin sila ng tama at hindi sobra at hindi kulang. Yung tama lang na ibibigay namin sa mga anak namin. Paano naman nakaka-apekto ngayon sa iyo at sa iyong pamilya ang pangkasalukuyan mong trabaho? Sa ngayon, medyo wala naman, nakaka-apekto. Yun lang, minsan kailangan ako sa bahay ng bunso ko kasi ang bunso ko nalagaan pa namin. Minsan hindi ako nakakauwi. Hindi namin masyado nasusuporta sa pag-aaral niya. Ganon din ang wife ko. Parati ring wala sa bahay. Minsan kahit holidays, wala kami sa bahay.
Ayun naman ang nakaka-apekto sa pamilya. Masyado kong busy. Medyo. Paano ka nakarating sa ganyang trabaho? Yun nga, sa wife ko. Dahil volunteer na kami sa handicap center Lourdes, kung saan mas ngayon ang condition na inaanohan ko ay mga normal kids, tinutulungan ng mga street children. Dati naman yung mga blinds, may mga disabled ang tinutulungan namin dati. Kung sakaling natapos mo lang yung kurso mo, ano mas pipiliin mo ngayon? Yung kasalukuyan mong trabaho o yung maaaring maging trabaho mo sa kursong kinuha mo? Kung sakali. Halos parehas lang. Kasi love naman namin yung ginagawa namin eh. Hindi naman kami basta kumikita. Nakakatulong pa kami sa nangangailangan ng tulong. Sige, tutulungan ka sa mga kapatid. Ganyan, di ba lahat? Okay. Oh, pa, kamusta? Ito, ang daming mauulit at matitigas na ulo ng bata. Pa! Pa! Ang po ko! Ay, umano. Nako, nakapalagpasukin ka na naman eh. Nako. Oh! Yay! Basura na naman yan. Hindi oh. Tayo, lika ka tayo. Teka, wait lang. Kakain muna tayo. Lika. Ano lang tayo? Inita mo na. Jelly, lika. Ngayon, at alam na natin ang ibig sabihin ng underemployment. Tulad ni James Santiago, naging positibo ang underemployment sa kanya. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay naging positibo ang underemployment. Kaya dapat natin tandaan na tayo ay mamili ng tapat at maayos na kurso para sa ating kakayahan. Yun lang po at salamat.